So ayan, meron na naman tayong gagawin na TMX Supremo. Namatay daw siya sa andar, nananakbo yung may-ari, bigla na lang humagok. Tapos akala niya spark plug lang kasi nagpupundi na rin daw ito ng spark plug. So ibinili na rin ng spark plug ng may-ari, napaltan na niya, ayaw pa rin umandar kaya nakapagtulak si sir ng medyo malayo-layo. So ang isa pang ginawa nila, pagkabukas nila ng spark plug, pagkapalit nila, nilagyan nila ng langis yung loob. So hindi po maganda, hindi po advisable yung lalagyan ng langis yan. Kasi ang nilalagyan lang po ng langis ay yung mga sinaunang motor na mga two-stroke. Yun lang po ang pwedeng lagyan, yung mga bakal po, mga steel bore na nag-overheat. So ito naman hong ganito sitwasyon, hindi naman po ito nag-overheat. Ano po? So ngayon po ating bubuksan yung kanyang cylinder block. Ating pong titingnan na kasi nausok nga daw po ito. Tinitiis-tiis lang po na may-ari, na-under pa naman. So i-check na po natin lahat. Baka ho palitin ang kanyang valve seal or piston ring. Yan. Kung kayo po ay gusto magpagawa sa aming shop, kung kayo po ay pa Santa Cruz Laguna o Pakalamba, madadaanan nyo lang po kami sa highway. Ano po? Ito po naman yung papuntang Tanay Rizal, yung gawing kaliwa. Nasa main road lang po kami, highway. Makikita nyo po kami sa gawing kanan. Ano po? Yan, kung gusto lang po nyo magpagawa sa aming shop. So atin na pong umpisahang baklasin tong head ng Supremo kasi para po matapos din natin kaagad, no? May tornilyo po itong G sa ibabaw, bali apat po yun kasama doon sa hose. So atin lang pong babaklasin muna yan. Taka makikita na po natin muna kung ito po ay hindi ba tumukod ang barbula. Kasi pwede po kasing pagmulan din ng pag loose compression ay yung pagtukod po ang tune up. Ano po? Yan. Atin pong babaklasin muna ito. Tsaka uli natin ay pakikita sa inyo kung alin po ang ating mga papalitan at aayusin. Yan, sa mga oras na to, akin chinek na yung valve clearance niya. So normal naman, okay. Maganda naman ang valve clearance. Talaga lang sigurong napasakan ng kanyang barbula kaya nag-loss compression. So sa pagkakataong ito, talaga tutuluyan ko ng buksan yung kanyang cylinder block. So yan, siyempre pag magbabaklas kayo ng cylinder block ng Supremo, iingatan nyo yung mga tornilyo kasi baka mahulog dun sa hanggang ilalim. Makakapagbukas pa kayo ng magneto pag nagkataon yun, no? Kaya ingat kayo sa pagkukuha ng tornilyo, no? So ayan, pinas forward na natin. So nahugot na natin yung cylinder head niya. So pakikita ko sa inyo kung saan siya sumingaw, no? Una nating tinesting ay yung kanyang intake at wala namang singaw. So ang sumingaw sa kanya ay yung exhaust valve, no? Kasi oras na sumingaw yan, hirap ng paanda rin. Siyempre bago natin palitan ng valve seal or ating asintahin, linisin muna natin yung ibabaw. Yung mga carbon deposit dapat tanggalin muna natin bago natin asintahin yung barbula. Gumagamit ako dito ng steel brush, kinakabit ko sa barena, saka ko ni-steel brush siya, no? Siyempre ingatan nyo lang yung pag-steel brush nyo, baka magka-damage yung pinakang cylinder niya, tumagas. Siyempre sa pagkakataong to, yung ginagamit ko naman medyo malambot ang pagka-steel brush niya. So siyempre hindi naman kaya sa ID niya kaya gagamitan natin din siya ng panungkit o yung pang sa mga tabi-tabi susungkitin natin ng pinutol kong lagari, ano. Siyempre pagkatapos natin kutkutin yung mga carbon deposit, doon na natin tatanggalin yung kanyang barbula. So kuha na tayo ng pantanggal natin ng barbula at ating tatanggalin yung kanyang intake valve at saka exhaust valve. Yan, sa pagkakataong ito, dapat kasi malinis muna bago
nyo tanggalin yung intake valve saka exhaust valve. Tapos bago nyo hasain, kailangan muna nating malinis ng maayos. Kasi titingnan natin dito kung alin talaga ang tumatagas sa kanyang dalawa. Pero number one kasi, pares yung i-check. Kung halimbawang tumagas yung isa, asintahin nyo na rin yung kabila. Kasi malapit na rin tumagas yun. Ano? Meron nga pala tayo dyan pantanggal ng lock ng barbula. Kasi dapat talaga may mga special tools kayo na ginagamit sa pantanggal ng barbula. Kinakalangan ko yun ng basahan sa ilalim at saka ako tinutuunan yung ibabaw ng aking pantanggal. Yan, medyo tinatapi ko lang ng konti. Alalay lang kasi baka mabasag yung valve guide, no? Malutong kasi yun. So, siyempre, pag na baklas nyo na yung kanyang lock, ilagay nyo sa isang magandang lagay kasi baka mawala yung kanyang pinakang valve lock. Napakahirap pa naman, napakaliit yun, no? Kaya ingat kayo sa ng pagtatanggal niyan kasi kung hindi kayo maingat at yan ay tumilamsik, diyan na kayo magkakaroon pa ng problema. Maghahanap kayo, ay ang hirap pa naman makabili niya kasi yan ay hindi maintenance. Bihirang-bihira masira yan. So sa pagkakataong ito, natanggalan natin yung kanyang pinakang valve spring, valve lock at doon nyo na makikita yung carbon deposit sa leeg ng exhaust valve at saka intake valve. So, nakita nyo naman napakadumi ng intake valve saka exhaust valve. Kaya kailangan natin siyang linisin. Nililinis ko din siya ng steel brush. Tapos mamaya-maya aasintahin ko para mas maganda yung kalabasan. Sa pagkakataong ito, papalitan ko na siya ng valve seal. Yung valve seal naman, binubunot lang yan. Kung hindi nyo matanggal, kumuha kayo ng plies, no? Siyempre, bago natin tanggalin yung valve seal, linisin muna natin yung mga valve niya. Intake valve saka exhaust valve. Para malinis na malinis. Tapos pagkatanggal natin yung valve seal, saka natin siya aasintahin. Gumagamit nga pala ako ng barena sa pag-aasinta ng barbula, no? Yun ay para sa mabilis na pamaraan para maasinta ng maayos or mabilis ang trabaho. Kaysa mano-mano, medyo matagal, no? Sa pagkakataong ito, ginagaya ko na yung ating gagamitin sa pag-aasinta ng barbula. So may patungan ako dito para maalwan, no? Tapos kukuhain natin yung barenang ginagamit ko na pang-asinta. Kasi matuyag yung isa kong barena, talagang pino umikot. So yun ang ginagamit kong pang-asinta ng barbula. So yan, kita nyo naman, inano ko yung aking patungan para mas mabilis at saka mas safe. Mahirap kasi yung mag-asinta ng barbula pagka gumagalaw. Dapat yan medyo maganda ang patungan mo at saka komportable ka sa kilos mo, ano. So yan, ating munang punas-punasan at tatanggalin din natin yung kanyang valve seal. Sa pagkakataong yan, kumuha nga pala ako ng plies para matanggal natin yung valve seal. Pina-plies ko lang yan pa kasi medyo mahirap tanggalin, no. Dalawang valve seal yan, papalitan nyo na rin. Basta nag-asinta kayo ng barbula, dapat palitan nyo na rin yung valve seal kasi magkakadamage na yan, no. So yan nga pala yung valve seal, napakaliit lang yan pero napakalaking halaga na idinudulot niyan sa motor, no. Yan, tapos nating punas-punasan, ikakasa na natin yung ating pang-asinta ng barbula. Ang pag-aasinta nga pala ng barbula, kung may tagas o kita nyo maribaba o madaming carbon deposit na nag-stack na sa labi ng barbula, ang gagamitin nyo muna dyan ay yung magaspang. Dalawang klase kasi yan, yung finishing at saka yung magaspang na grinding compound, no. Siyempre pag gumamit na kayo ng grinding compound, ingat kayo sa paglalagay kasi baka may ding pumasok doon sa valve guide. So magagasgas din yung loob. Kaya dapat lagi kayo may kalapit na basahan, tapos may gasolina kayong panghugas pagkatapos niyan, no.
Tinitingnan ko mabuti kung maganda na yung asinta ko nung barbula. Sisipatin kong mabuti to kung wala na bang itim do sa labi ng exhaust valve, no? O barbula. Kasi kung medyo makinis na siya, gagamitan na natin siya ng susunod na grinding compound, yung finishing na. Kasi medyo palalapatin na natin siya ng maganda. So kikinisin na natin at doon na natin natatapos mag-asinta ng barbula. So mamaya pakikita ko sa inyo kung talagang okay na ang pagkakasinta natin ng barbula kung wala na siyang tagas, no? Tapos natin asintahin yung barbula, i-check na uli natin tong kanyang cylinder kung may tagas pa o wala na. Siyempre kailangan natin uling gumamit ng gasolina para ma-check natin kung may tagas pa ito. Yan, kung ito'y wala ng tagas, so lilinisin na natin at doon na natin at ibig sabihin na finish na natin siya, no? Pero kung tumagas pa, ulit-ulit tayo sa pag-aasinta ng barbula, no? At yan nga, sa sitwasyong yun, wala nang tumagas. Hindi na tumagas yung kanyang exhaust, no? Kaya tapos na nating iasinta yung exhaust. Ang susunod naman ay yung kanyang intake valve, no? Yan. Siyempre, dapat katulad uli ng ginawa natin kanina, ganun din ang ating proseso. Yan. Kailangan malinis din natin yung panabi ng labi ng barbula para walang maging tagas o walang maging singaw. Kasi pag may singaw yan, mahirap paandarin ang motor, walang minor, yan. Kumbaga pabago-bago, umaandar siya, hirap paandarin lalo na pagka uminit, yan. Tapos sumisingaw ang gasolina kasi ang exhaust, pag ang gasolina may nag-o-overflow, diyan pupunta yon. Yung sobrang gasolina diyan pupunta. Kaya may hirapan kang magpaandar. Kaya dapat walang kasingaw-singaw yan, no? Chinek na din natin yung intake valve kung may tagas. Pero kitang-kita naman natin na tumagas pa rin siya. Kita nyo, nagbabasa yung tabi ng kanyang leeg ng intake valve, no? Kita nyo, nababasa. Kaya ang gagawin natin dito, uulitin natin yung pag-aasinta, no? Kasi tagas pa nga siya, kailangan natin walang katagas-tagas. So sinilip ko baka naman may pingkot o may damage. So mapapansin ko diyan na wala naman damage. Kailangan lang talagang asintahin pa ng bago, no? Kaya ulit-ulit tayo, maglalagay ulit tayo ng grinding compound. Finishing ng ating ikakabit, ang ating ilalagay na grinding compound, no? So, saglit na lang naman yan, konting-konti na lang naman yung tagas. Pero kailangan kasi wala siyang kasingaw-singaw para pag papaandar natin mamaya, magandang minor niya, magandang swabe niya, hindi mahirap paandarin, no? Kasi oras na sumingaw ang isa diyan, mahirap paandarin, walang minor, basta madaming side effect pagka singaw. So, yan, ulitin natin ang ating pag-aasinta ng barbula. So i-check uli natin kung may tagas pa. So bago natin i-check, hugasan muna natin yung barbula at saka yung kanyang cylinder head. Baka kasi may naiwan na ribaba ng grinding compound. Siyempre pwedeng tumagas siya kahit konti lang ang napasingit, no? Kaya lilinisin natin siya ng gasolina, saka natin isprayan mamaya ng hangin bago natin ikabit sa kanyang makina. So sa pagkakataong ito, i-check muna natin kung may sisingaw na
gasolina pagka chinek natin mamaya, no? Yan, kita nyo naman, ating talagang dino-double check na mabuti kasi mahirap magpaulit-ulit ng trabaho, lalo pagdating na sa makina. Mahirap pati na ikaw ang huling humipo, tapos magiging sablay ang trabaho mo, nagkakaroon ka ng background na back job, no? Kaya dapat pupulidihuy mo na yung trabaho. Yan, kita nyo, pinakita ko ulit sa inyo, pinokus natin yan, wala na siyang singaw. Kaya dyan pa lang, maniniwala na tayo wala nang kasingaw-singaw. Kasi kita nyo naman, hawak ko lang ng daliri. Siyempre, mas malakas sumikad yung spring. So yan, sa pagkakataong yan, ikakabit na natin yung kanyang valve spring at saka valve seal. Pero bago yun, lilinisin muna natin siyang mabuti. No? Yan, kita nyo naman, nililinis ko na mabuti kasi finish na. Tapos na tayo mag-arsinta ng barbula, baka kasi may natira pang ribaba, kaya pinaliliguan ko mabuti ng gasolina. So, isprayan pa natin siya mamaya ng hangin para talagang walang matitira kahit gatiting na grinding compound, no? Yan, isprayan pa natin yan ng hangin. Pero hindi ko na ipakikita sa inyo sa video kung paano ko in-sprayan. So, basta yan, inyo lang hugasang mabuti, isprayan ng hangin, punasan ng tuyong basahan. So yan, ating assemble na yung kanyang cylinder head. Kakabitan na natin ng valve seal. Yan, pagkakabit natin ng valve seal, kakabit na din natin yung kanyang barbula at saka yung kanyang valve spring. Yan. Pagkakabit ko ng valve spring dyan, ilalagyan kong basahan sa ilalim, tapos meron akong pangtuon dyan. So dalawa nga pala yung spring niyan, magkasusun, isang maliit, isang malaki, no? Tapos yung kanyang valve lock. So yan, nilalagyan ko lang siya ng basahan sa ilalim, saka ko tutuunan nung pangkabit ng valve lock, no? Yan, tutuunan mo lang ganun, napakasimple lang, antay mo lumagutok. Ganun lang, pagkakabit yan. So yan, pagkakabit, tutukulin mo sa ibabaw, baka dumadaplis kasi. Medyo okay na. Tapos mamaya yung kabila naman, ganun din. Parehas lang ng proseso. Tapos check mo uli siya kung may tatagas uli. Laging double check yung bago mo ikabit sa motor, no? Ganyan tayo paulit-ulit. Ganyan tayo kasi pag mag-check. Kasi may posibilidad kasi na pagkakabit mo niyang valve spring ay nakalangan ng ribaba yung ilalim kahit alam mo punas mo na. Kaya talagang lagi nating i-double check, no? Pagkatapos nating ikabit, tukol ng konti, tapos punas, sabay check uli natin ng gasolina at baka may tumagas pa, no? Siyempre pag tumagas na naman, ulit ka na naman, no? Ganun lang yan. So yan, check natin ang gasolina, tapos pakikita ko uli sa inyo. Yan, wala na siyang kasingaw-singaw. So, check uli natin yung intake. Kasi exhaust kanina, ngayon naman intake. Wala na siyang singaw, no? Yan, napakasimple lang. So, yan, ikakabit na natin sa kanyang motor. Ito nga pala, hindi ko pa nga pala napapaltan ng piston ring. Tsaka yung piston, hindi ko pa nalilinis. So, yan. Lilinisin natin yung kanyang piston, tapos papalitan na din natin ng bagong piston ring, no? So chinik ko munang mabuti, at saka ang dami kasing ribaba, kaya sinusungkit-sungkit ko pa yung mga carbon deposit, no?
Para ka nga pala dito sa amin nasa racetrack kasi kalapit ng highway. So 8 lanes to kaya ang dami nagkakarerang motor, iba-ibang sasakyan kaya medyo maingay, no. Kaya pasensya na kayo kung minsan di nyo maintindihan yung aking sinasabi, no. Pinalta na din natin ng cylinder gasket saka head packing gasket, papalitan na rin natin siya. Medyo buo pa naman yung kanyang base gasket, tos original pa, so hindi na natin siya papalitan, no. Ang palitan lang natin ay cylinder gasket. So yun, matapos natin, syempre kailangan nating bago kasi 8 years ngayon lang daw to nabuksan, kaya sabi ko 8 years din dapat yung itatagal nitong pagbubukas ko. Kaya pinalta ko na din ang mga gasket para 8 years uli ang itagal, no. Siyempre conforme sa paggamit yon, kung ganun talaga siya kaingat. Pero mamaya maririnig natin kung gaano ang tunog ng kanyang makina pagkatapos natin ikabit itong lahat, no. Ito nga pala, pakikita ko sa inyo yung timing, no. Kung itatiming nyo muna yung letter T dyan, tapos yung dalawang guhit dyan, may makikita kayong bilog dito, nakaturo doon, tapos yung dalawang guhit, dapat yan pantay, no. Yan. Pag na-timing nyo na yan, pwede nyo nang ikabit yung cover niya, tapos yung mga tornilyo, tapos i-check nyo rin yung kanyang valve clearance, baka kasi tukod. Dapat yan nagalaw. Yan, kita nyo naman nagalaw. Kasi roller type yan. Miski mapalayo, mapalapit, minsan matining umandar talaga, supremo. Pero pag napalapit, nadudurog yung rocker arm bearing yan, no. Kaya medyo tamang sakto-sakto sa clearance. Kaya yan, pinakita ko sa inyo yung timing para hindi kayo maligaw kung kayo ay mag-DIY. So ganun lang, kasimple. Tatandaan nyo lang yung mga tornilyo. Yan, dito ko lang yung binaklas, hindi ko na binaklas yung kanyang karburador. Sa dalawang Allen bolt ko lang siya tinanggal. So yan, utay-utay na natin bubuhayin at mamaya paririnig ko sa inyo yung tunog ng kanyang makina, no? Gastos. Natakasan nga na ni Nicole Camino para lang magtang. Okay, okay. Kaya lining. Kana? Bago masus na nasa mo. Sana all. I-check natin yung usok niya kung may lalabas pa. Pinaandar natin siya na walang tambutso. Kasi oras na ikabit mo yung tambutso at pinaandar mo at umusok, baka magtaka ka. Kaya yan, kung kayo ay magdi-DIY, dapat paandarin nyo muna siya nang hindi nakakabit ang tambutso para makita nyo kung umuusok pa ba siya o hindi na. Kasi minsan kasi dito sa tambutsyong to, sa elbow, may natitira siyang ribaba o tutong ng langis na pag umandar si makina at uminit, uusok siya sa dulo ng tambutso. So ayan, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood.